complaint laban kay Sara Duterte. Kasi po bukas na yung discussion nito sa Justice Panel ng House sa pamumuno po ni Justice Panel Committee Chairperson Jinky Luistro para i-determine yung sufficiency in form and substance. Ngayon, yung second mode, marami pong issue kasi na kinakasangkutan si Sara Duterte. Una yung plunder sa ombudsman, technical malversation, falsification of public documents, yung paggamit ng falsified documents, perjury, yung direct bribery, indirect bribery, corruption of public officers, betrayal of public trust, at saka yung culpable violation of the Constitution. Patong-patong po na kaso at nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Pag-usapan natin yung impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Kasi po bukas na yung discussion nito sa Justice Panel ng House sa pamumuno po ni Justice Panel Committee Chairperson Jinky Luistro para i-determine yung sufficiency in form and substance. Ngayon, yung second mode ng impeachment, kay Sara wala na yon. It is already dead. Pero yung kaso, mga kababayan, impeachment case laban kay Sara, buhay na buhay, alive na alive in kicking, ika nga mga kababayan. So dapat nating maintindihan mga kababayan na ang laban mga kababayan kay Sara Duterte, hindi po siya political harassment tulad ng gustong palabasin ng mga DDS ng kampo ng mga DDS, ng kampo ng mga Duterte. Ito po ay usapin ng konstitusyon, ng due process at criminal accountability. Yung tinatawag po na second mode, one-third fast-track impeachment mode, yung tulad na nangyari last year, mga kababayan, hindi na po siya viable sa kaso. Pero hindi po nangahulugan, naligtas na po si Chucky. Sa katunayan mga kababayan, yung articles of impeachment sa 19th Congress, nananatili pa po siyang mabigat, buhay, at pwedeng umusad siya sa 20th Congress. At higit sa lahat mga kababayan, hindi lang impeachment yung kinakaharap ni Sara, may mga kaso pang kriminal na nakasampa at isasampa pa. Ngayon, pag-usapan natin, bakit patay na po yung second mode ng impeachment sa kaso po ni Sara? Una po, yung Supreme Court, di ba, may 1-year bar rule noong July 2025 na-affirm mga kababayan noong January 2026. Nag-decision po yung Supreme Court na yung impeachment complaint na isinampa noong Pebrero 2025 ay lumampas sa 1-year bar rule. So ano po ang ibig sabihin nito? Ano po ito? Hindi na po pwedeng maghain ng panibagong impeachment laban po sa parihong opisyal sa loob ng 1 taon mula po sa dismissal ng naunang complaint. So ang ginamit po na ika-4 na complaint para po sa 1/3 signature fast track method, direktang void ab initio po. Ang ibig sabihin, parang hindi ito kailanman umiral, mga kababayan. So as a result, ang second mode fast track ng 19th Congress, nawalan po ng visa. Hindi na po ito pwedeng gamitin ng laban. Hindi na po ito pwedeng gamitin bilang laban kay Sara. So hindi na po pwede yung mabilisang pirmahan lang. Malinaw din yung sinabi ng Supreme Court. Ang 1/3 voting process ay kailangan daw sumunod sa due process. So ibig sabihin nito, mga kababayan, hindi basta pwede na pumirma tulad ng nauna, saka diretso nang ipadala sa Senado. Kailangan daw na bigyan ng pagkakataon mo na yung respondent na sumagot, kaya magkakaroon po ng mini trial sa committee ni Jinky Luistro. Hindi na rin po ito simpleng political arithmetic. May wait time, mga kababayan. May freeze period. Ayon kasi mga kababayan sa ruling ng Supreme Court, ang panibagong valid complaint mari lamang naiyain pagkalipas ng 1-year bar na umabot po hanggang February 6, 2026.
Depende sa street counting. Madaling salita mga kababayan, yung dating second mode shortcut sana ay legally blocked na po mga kababayan. Naging inutil na po yon. Ito yung sinasabi, inamend na mismo ng Supreme Court yung ating saligang batas. Kaya nagalit si Tito Sen. Pag ganyan, di kami nang gagawa kasi kami yung may mandato. Pero hindi po tapos ang laban. Bakit buhay na buhay mga kababayan ang Articles of Impeachment ng 19th Congress? Ang impeachment kasi po, isa siyang constitutional power or constituent power mga kababayan. Ayon mismo kay dating Supreme Court Justice Vicente Mendoza, ang impeachment po ay hindi ordinaryong batas. Ito ay constituent power o constitutional power na mandato ng Kongreso. Kapangyarihang konstitusyonal ng Kongreso, mga kababayan. Nang ibig sabihin, hindi niya ito automatikong nawawala. Kapag nag-adjourn ang Kongreso, hindi ito parang yung bill na namamatay pag tapos ng sesyon ng Kongreso at kailangang i-refile. Must proceed ayon sa utos ng konstitusyon mismo. Sinasabi po ng saligang batas ng impeachment trial, dapat po mag-proceed. Hindi sinabing hanggang sa matapos ang termino ng Kongreso. Hindi sinabing kung convenient lang. Kaya po, kung may na-initiate ng impeachment sa nakalipas na 19th Congress, maaari po ito magpatuloy sa 20th Congress. Kung saan bukas mga kababayan nga, mangyayari yung naka-schedule na pag-determine ng sufficiency in form and substance. Dito muna tayo sa sufficiency in form. O dito muna tayo, isentro yung ating pag-usapan, mga kababayan, yung sustansya, substance over form. Ang ebidensya, mga kababayan, na hindi siya napapaso dahil lang po nagpalit ng numero ang Congress. Kasi po, ang aligasyon po laban kay Sara Duterte, napakabibigat mga kababayan. Una yung maling paggamit ng confidential funds, 612 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President saka po ng DepEd. Umano'y maling liquidation maling liquidation documents, alleged graft and corruption, betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution. At yung nakakabigla mga kababayan, actually yun ang nauna sa Articles of Impeachment, yung matinding pagbabanta ni Sara Duterte sa ating Pangulo, kay Lisa Marcos at kay Martin Romualdez. Ang high crimes, mga kababayan, ay hindi po yan napapaso sa kalendaryo. So ayon po sa chairman ng House Committee, Justice Committee na si Batangas Representative Chinky Luistro, kapag anyang committee report na nag-recommend na ng junking ay nabaliktad ng hindi bababa sa 1/3 ng lahat ng members ng Kamara, obligado niya ang committee na ihanda ang Articles of Impeachment. So ito mga kababayan ay malinaw na constitutional mechanism para i-bypass ang committee kung ito ay ayaw kumilos. So ibig sabihin mga kababayan, yung 1/3 vote ang tunay na kapangyarihan. Tama po, legally contested siya. Pero ito ay nakaugat mismong teksto ng ating saligang batas. Ngayon, hindi lang po impeachment, may mga kaso pa pong kriminal si Sara Duterte kinakaharap. So habang umiikot po yung mga walang tigil na propaganda ng mga Duterte, tahimik naman po na gumagalaw yung mga kaso. Marami pong issue kasi na kinakasangkutan si Sara Duterte. Una yung plunder sa ombudsman, technical malversation, falsification of public documents, yung paggamit ng falsified documents, perjury, yung direct bribery, indirect bribery, corruption of public officers, betrayal of public trust, at saka yung culpable violation of the Constitution. Patong-patong po na kaso at hindi dito po nagtatapos. Yung threat cases pa niya, mga kababayan, yung DOJ at saka NBI, they're pursuing with the case of inciting to sedition, nire-review na po ngayon. Kaugnay ng pagbanta ni Sara at pagsabi na may inarkila na siya na killer laban sa ating Pangulong Bongbong, kay Lisa Marcos at saka kay Martin Romualdez, at no joke,
Sa NBI po, 3 case ng grave threats laban sa ating Pangulo kay First Lady saka sa Speaker. Ito ay malinaw na banta kasi sa pinakang mataas na opisyal ng ating bansa. Then yung confidential funds investigation, mga kababayan. Yung unang na-mention natin na 600 million pesos na confidential funds niya. May allegations pa na fraudulent liquidations ng mga liquidation documents, mga kababayan. Tapos may disbarment case pa. Kabilang po dito yung disbarment case na tinitingnan din dahil sa kanyang mga aksyon. Kabilang ang pagbabanta at pag-arte bilang legal representative, remember, ng kanyang Chief of Staff na si Sulaika. Umakto siya bilang legal representative na walang standing. So bakit maraming paglabag, mga kababayan? Simple lang. Kapag ang isang opisyal kasi, mga kababayan, hindi gumagalang sa batas, hindi gumagalang sa due process, gumagamit ng confidential funds, na walang malinaw na transparency, naglalabas ng public threats laban sa mga constitutional officers at patuloy niyang binabaluktot yung mga narrative para magmukhang biktima. Pabiktim. Sinasabi niya, mga political harassment daw itong ginagawa. Siya po yung nang-harass eh. Ang gusto niyang mangyari, huwag siyang panagutin sa mga pinagagawa niya, mga kababayan. Hindi isa po ang kaso, marami. Hindi dahil may conspiracy, kundi marami siyang aksyon ang posibleng lumabag sa batas. Kaya po ang dapat na makita nating mga Pilipino, hindi po ito laban ng Marcos versus Duterte. Hindi po ito laban ng Campo versus Campo. Kundi laban po ito ng accountability versus impunity. So ang second mode, mga kababayan, ng impeachment ay maaaring hindi na viable sa technical na aspeto dahil sa 1-year bar at Supreme Court ruling. Pero yung articles of impeachment ng 19th Congress ay hindi po namatay. Ang mga kasong kriminal hindi po nawala. Ang mga ebidensya po hindi nabura, nananatiling nandyan, na kailangang sagutin ni Sara sa impeachment trial. So ang shortcut, mga kababayan, maaaring sinara ng korte, pero ang kaso alive na alive in kicking. At sa huli, hindi po sigaw ang mananaig, kundi ebidensya. Harap ba si Sara Duterte o patuloy na tatakas sa mga or iiwas sa mga pananagutan na dapat niya pong panindigan? Yan ang tanong. So abangan natin, mga kababayan, ang pagtalakay nito bukas sa Kamara de Representante sa Kongreso po. Yon lang po, mga kababayan, yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless. Swimming and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas, on Facebook. Ang mga health benefits niya: boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.